Take two. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, yung nangyari po na pag-ere po ng boses. Boses lang po ni Pastor Apollo Kibuloy. Hindi po nagpapakita ngayon si Apollo Kibuloy. Hindi po natin alam kung nasan po siya. Kung siya po ba ay nasa Pilipinas na o nasa ibang bansa, giging malapit na kaibigan Pulong Duterte. So, punot dulo pa rin, Duterte pa rin, politika. Ayon sa sinasabi ni Pastor Kibuloy, no? Meron pa po siyang mga sinasabi. Hindi ko po alam Ngayon ko lang po natuklasan na binata po pa si Pastor Kibuloy. At ayaw niya man daw na samain yung mga nag-aakusa sa kanya, parang pinag-aagawan po siya. No? Yung parang yung parang ang dating yung mga akusasyon sa kanya ng mga tungkol sa kababaihan ay parang nag-uugat na siya yung gustong bitagin. Anyways, hindi po maintindihan niya ng pangkaraniwan tao. Yung mga makakaintindi lang po niya, yung mga pinag-aagawan. Hindi po ako yun. Pasensya na kayo para magsimula lang tayo ng hindi mainit. Puta, sobrang init eh. Ang init ng ang init ng banatan ngayon kabilang po sa mga akusasyon nito ni Pastor Kibuloy ay ang gusto po siyang i-eliminate talaga ng US government, no? Ayon kay Kibuloy, at saka kasabwat po tong Philippine government, no, sa ginagawa niyan. Anyway, pala si Kibuloy dito po sa mga no, na handa po at very makipag ayusin o humarap sa korte sa Amerika. Ang sa kasawiang palad, ngayon lang din natin natuklasan, dinidelay daw po, no? Sila pa, akala natin, kasi kaya po hindi po nagsisimula ay kagagawan po ni Pastor Apollo Kibuloy. Yung pala ay dinidelay. Kung very willing naman palang harapin, no, ni Pastor Kibuloy yung kanyang mga kaso, bakit hindi pa simulan? Actually, nabasa ko yan noon eh. Nabasa ko yan noon ng kainitan nung pagsasampa kay Pastor Apollo Kibuloy. Tapos nabasa ko rin na 2024 pa. 2024 pa itutuloy doon sa US. Sabi ko, bakit kaya dinidelay pa? Balang araw 'di ba? Kung seryoso kung ganun ka-serious yung mga bintang kay Apollo Kibuloy, human trafficking, sexual abuse, bakit kinakailangang i-delay, 'di ba? Okay, ikalawa. Handa naman pala, kaya lang naghihintay, hindi po sila nagtatago hindi po siya nagtatago daw, no? Panay daw to kasi ayon kay Kibuloy to ayon kay Pastor Kibuloy, hindi po sila nagtatago. In fact, naghihintay po sila ng request ng extradition, no? Mula po sa US, sa DOJ, wala pa po. Hindi naman po pwede na magkukusa yung gobyerno natin na iharap si Kibuloy nang wala pong pakiusap mula naman sa US government. So naliliwanagan po natin wala po palang ibig sabihin hindi pa po nagre-request, kaya hindi po tumatakbo yung kaso pa sa US na very willing naman daw, no, na harapin ni Pastor Kibuloy dahil nga sa pangyayari na wala pa namang request sa DOJ. In return, hindi pa ma-surrender ng DOJ o ng pamahalaan ng Pilipinas si Pastor Kibuloy, no? Tapos ang sinasabi ni Pastor Kibuloy deads na siya Yung kanyang katawan wala na Kaya eto, very willing siyang mamuno
sa Pilipinas. Parang revolusyon na panawagan ni Pastor Kibuloy, no? Nananawagan na siya ng revolusyon. Siya na mamumuno ng isang bagong revolusyon. Magiging bagong bayan si Pastor Kibuloy. Anyways, susubaybayan po natin yan. In return po, nagpahayag po ang US Embassy. Sagot po dito po kay Pastor Kibuloy. Kasi ayaw po nung US Embassy yung mga ganyan, no? May mga paratang, lalo na po na ngayon mainit po yung Pilipinas dahil nga dito sa US-China rift, no? Sabi po ng statement, ito po yung statement pala, sabi po ng state. Ito po yung statement ng US Embassy sa Maynila. For more than a decade, Apollo Kibuloy engaged in serious human rights abuses, including a pattern of systemic and pervasive rape of girls as young as 11 years old. And he is currently on the FBI's most wanted list. We are confident that Kibuloy will face justice for his heinous crimes. Questions about legal proceedings should be directed to the US Department of Justice. O yun na nga po eh. Kaya nga po, dapat nga po, may request na rin, no? Willing naman daw si Pastor Kibuloy. Hindi po siya yung nagmamatigas na dito ko. Unlike po kala Duterte, no? Unlike po kay Pangulong Duterte na sinasabi nila, hindi kami papailalim dyan sa ICC. Ito po, sinabi ni Pastor Kibuloy na very willing naman siyang humarap. Hinihintay niya lang yung legal process. Magsimula na yung hearing sa Amerika. Yan yung problema eh. O ngayon, ganito na po kalala. Nagamit na pati yung persecution. Hindi mo rin masasabi na walang persecution. Dahil nariyan po yung SMNI. Nakita niyo naman kung anong ginagawa nila sa SMNI. Tapos si Pastor Kibuloy, yung mga anchor niya, no? Hindi mo rin masasabi na yan. Punta po tayo dito. So, ang bigat po, no? Kung pakikinggan niyo po yung mga akusasyon ni Apollo Kibuloy. Grabe, no? Talagang sabi ko, ang lalala na parang kung makikinig tayo kay Pastor Kibuloy, talagang walang-wala. Ang hirap i-describe nung nung kalagayan natin, no? Kasi sabay-sabay. Habang mataas ang presyo, nagbabangayan yung mga congressman at mga senador. As in bangayan, ha? As in, tignan niyo po ang akusasyon ngayon. Kung magbabasa po kayo ng mga akusasyonan, ang sinasabi po ngayon ng mga congressman ay kay Amy, no? Ang sinasabi po ng mga congressman kay Amy, ang lakas na, eto, hanapin lang po natin. Ayan, araw-araw po yung mga congressman na nasa media ngayon, mayroon po silang press conference araw-araw. Araw-araw din pong may press conference si Amy Marcos. Balitaktakan po sila. Ang latest po ay yung ang dami rin pong nilantad ni Amy Marcos. Instead po na pabulaanan nila yung sinasabi ni ganito po, no? Instead po na pabulaanan nila, ang sinasabi ni Amy Marcos, ang sinasabi po ngayon ng mga congressman, si Amy Marcos nga, tinanggalan ng budget yung 4-piece nung nakaraang taon. Nung nakaraang taon pa pala yan 2023. So dapat umangal ka noong January 2023. Bakit ngayon yung alam niyo yun, kung sa tingin yung mali yung ginawa ni Amy Marcos noong January, kasi malamang December niya tinanggalan yun o mas maaga pa. Kung mali yung ginawa ni Amy Marcos, ang binibintang kasi ngayon,
nagtanggal ng budget sa 4-piece tapos dinala sa IX last year. Kung mali yung ginawa ni Amy Marcos noong 2023, January pa lang dapat ng 2023, umaangal na kayong mga congressman. Bakit ngayon lang kayo umangal? February 20, ano na ba ngayon? February 2024, isang taon. Ibig sabihin, wala kayong nakikitang mali hanggat hindi kayo kinakanti ni Amy Marcos. Nung kinanti na kayo, isiniwalat nyo na. Alam nyo ginagawa ng Senado at ng mga congressman? Mali yung ginawa nyo. Mali rin naman ginawa mo. Mali rin. Habang nag-aakusahan sila ng mga pagkakamali nila, nalalantad sa atin na panay kalokohan lang pala mga ginagawa nyo sa amin. No? Panay yung budget pala namin, pinaglalaroan nyo lang. Budget namin yan. Nakikita nyo? Akusasyon kontra akusasyon sila ngayon. Kahit naganap yan noong araw pa. Pati yung 51 billion tapos na yan. Kailan naganap yan? Nung panahon ni Pangulong Duterte pa. Bakit hindi nila question nung panahon ni Pangulong Duterte? Ang ibig sabihin, etong lahat ng ating politiko, alam nila yung mga kasalanan ng mga kapwa nila politiko, pero ilalantad lang nila pag kinanti sila. Ibig sabihin, pag hindi sila kinanti, kasalanan. Nalalantad po tuloy kung anong uri ng mga tao kayo lahat. Kaya po, sama-sama. Tapos si Pangulong Marcos, laging tinatanong sa ICC. Bakit po laging tinatanong si Pangulong Marcos tungkol sa ICC? Pinapakita lang po na yung mga reporter, naniniwala na anytime pwedeng bumaliktad si Pangulong Marcos. Kaya minsan nabubwisit na si Pangulong Marcos. Anyways, sa lahat po ng kaguluhan na yan, ang importante tignan nyo po si Kibuloy, nananawagan na po si Kibuloy ngayon na mamumuno na siya ng revolusyon. Pinagbibintangan niya na siya ay hahalugugin lahat ng kanyang ari-arian, tataniman, di ba? Ganun yung mga akusasyon ni Kibuloy. Ang taas-taas na yung buhay na ni Kibuloy yung sinasabi niyang baka mawala anytime o ano na siya suko na siya ay deads na. Di ba? Suko na si Kibuloy na siya ay anytime madededs na siya. Pero ang importante kay Risa, ito po talaga ang patawa sa lahat. Ang importante pa rin kay Risa Hontiveros, ay hindi namin yan. Wala kaming pakialam kung anong nangyayari sa'yo. May mga kaso siya sa ibang bansa, ang tataas ng kaso. Umatin ka lang sa Senado. No? Umatin ka lang. Ako po, hindi ko po alam yung akusasyon. Wala naman tayo dun Ako hindi ako nagsabi na si Kibuloy walang kasalanan o may kasalanan. Hindi. Korte lang po makakapagsabi niyan, no? Hindi po tayo kasama dun. Ngayon, kaya po medyo sumasablay na po yung sa Senado. Kasi alam natin na pilit yung pagdamay sa mag-amang Duterte. Nakita niyo po ba, napanood niyo na ngayon yung sa TikTok ni Inday Sara? O kalat na po yung sa TikTok ngayon, yung inaasar niya. May nagtanong sa kanya kunwari, Inday. Pero Bisaya Sa translation na lang, ganito yun. Inday. Ano raw yung pagkagaling mo raw sa kingdom may uwi-uwi kang baril. Ano sabi ni Inday Sara? Ano ba yung kingdom na yan? Is gun store? Tama din di ba? Merong statement si Inday Sara. Alam nyo, bilib na bilib ako kay Inday Sara at kay Tatay Digong. Kung paano po nila sila po ang mga politiko na pinakamagaling gumamit ng social media. Real talk po yan.
Meron siyang statement bilang Vice President, meron siyang TikTok na sumasagot na nakakatawa yung akusasyon. Tama nga naman. Bababa siya mula sa kingdom. Yun yung term niya eh. Kingdom eh. Bababa siya. Ano ba yun? Gunstore ba yun? Simple lang po mga magpatawa si Inday Sara, no? Pero meron po siyang statement na very presidentiable at meron po siyang TikTok na nakakatawa, no? Nakakatawa yung mga akusasyon niyo sa amin. 'Di ba? Nakakatawa naman talaga eh. Saan ka nakakita puta naroon siya sa kingdom? Alam mo malalaking tao 'yan pag bibitbitin mo si Duterte, presidente ng Pilipinas, pag bibitbitin mo ng baril. Eh di kung gusto ni President Digong ng baril, kayo magdadala ng baril papunta sa kanya, ireregalo nyo, hindi yung siya yung dadayo sa kingdom para mag-ano ng baril. Kaya nonsense eh. Imbes na naniniwala na sana yung tao sa mga paratang nyo kay Pastor Kibuloy, bigla nyo papasukan ng mga senaryong imposible. Di ba? Puta hardinero. Ha? Gardener. Ano yan? Papakita sa'yo. Oh, ka rito. Oh, mga ano rin, amuyong, lahat ng amuyong. Pasok kayo rito. O ito, may baril ako. Binigay ko kay Duterte. Panoorin mo. Ikaw na, huli ka sa balita. Bukod sa sagot na presidentiable na sagot ni Sara Duterte, meron siyang TikTok ngayon na nagba-viral na. Okay, pakinggan po natin si Ontiveros sa lahat ng kaguluhan na to, nang inaalala ni ganito po kalalim mag-isip to si Risa Ontiveros, no? Alam niyo pag napakinggan niyo si Kibuloy, maniniwala kayo no, malamang talaga to eh. Deadball na to si Kibuloy. Pero wala pong pakialam si Risa Ontiveros diyan, pakinggan po natin. Huwag pong pa-victim. Ang hinihingi lang sa inyo ay humarap sa mga legal na proseso, kasama ang proseso ng Senate investigation. Huwag niyo pong dalhin sa lengguwahe ng patayan, kahit yan ang nakasanayan niyo. Our next hearing is on March 5, and if Mr. Quiboloy does not show up, I will cite him in contempt and have him arrested. Huwag pong pa-victim. Ang hinihingi lang sa inyo ay humarap sa mga legal na proseso, kasama ang proseso ng Senate investigation. Huwag niyo pong dalhin sa lengguwahe ng Okay, hindi niyo ba narinig? Ang sabi niya, huwag pong pa-victim. Ang hinihiling lang sa inyo ay humarap sa Senado. March 5 po ang susunod na hearing. Pag hindi po kayo umaten sa Senado, ipapahuli ko kayo. Alam po ninyo, sa totoo lang, ako iniisip ko eh. Ewan ko lang kung ganito mag-isip si Kibuloy. Di ba? Ulitin ko, sabi niya, ganito itsura ni Ontiveros. Huwag kang pa-victim. Ang inihiling lang sa inyo, umaten kayo ng hearing. Alam niyo yun, yung nananawagan na si Kibuloy ng revolusyon. Alam niyo yung ako na mamumuno ng isang revolusyon. Hindi naman niya sinabi revolusyon, pero yun yung laman eh. Ibabagsak natin. Di ba? Ganun na yung panawagan niya eh, no? Ang pagkakaunawa ni Risa Ontiveros sa lahat ng sinabi ni Kibuloy ay tatakutin niya si Kibuloy na, sige, ipapahuli kita. Pag hindi ka umatin ng hearing. Alam niyo yung nakakatawa ron kasi ang layo na eh. Sa tingin mo yung sinabi ni Kibuloy na nananawagan na siya ngayon ng isang revolusyon? No, nananawagan si Kibuloy ng isang revolusyon. Nananawagan po siya na ibagsak na yung dapat ibagsak eh. Hindi ko po sinasabi na ako nananawagan, hindi. Wala po akong kinalaman kay Kibuloy. Hindi po ako membro ng Kingdom Gun Store. No? Hindi po kami member. Ang point ko lang dun,
Ang tindi-tindi na nung ano eh, ang tindi na nung panawagan ni Kibuloy. Sa tingin mo matatakot pa siya na ipapakulong mo? Isa-cite mo ng contempt? Hindi po ba nakakatawa yun? Sabi nga ng US Embassy na ito nagsalta. Kasama si Kibuloy sa FBI's most wanted. Most wanted si Kibuloy, no, ng FBI. Pambuong mundo po yun. Hinahagilap na si Kibuloy ngayon ng buong mundo. At tatakutin mo siya. Sige, pag hindi ka dumalo. Sige ka, Kibuloy, pag hindi ka dumalo, isa-cite kita ng contempt. Sige ka. pag sinite kita ng contempt, makukulong ka. Wala sa hulog eh. Hindi nyo ba naintindihan? Sabi, wanted siya sa FBI, kaya po siya hindi na nagpapakita. Di ba? Hindi na nagpapakita eh. Sinabi niya, hindi na ako magpapakita ngayon. Boses ko na lang maririnig niyo. Bakit? Kasi magkakaideya yung mga humahunting sa kanya kung nasan siya eh. Kung magpakita siya eh. Yeah, background, mga, ewan, mas malalaman at malalaman kung nasan siya eh. Ang concern na Risa, huwag kang magpa-victim. Umaten ka ng ano. Kung ako kay Kibuloy, ako kay Kibuloy, kaysa mahuli ako na US, FBI, kaysa huliin ako tlitisin doon sa US na FBI, putya magpapakontempt. Hindi ako atin. Kailan ba? March 5? Hindi ako atin. Pero sa March 6, tatambay ako sa Senado. Di huliin ka. Iko-contempt ka dahil kinontempt ka na eh. Papahuli ka ngayon. Papahuli po ako sa Senado tapos hindi ako magsasalita. Hanggat hindi siya nagsasalita, di ba nakakontempt ka? O contempt ka pa rin. Di, kulong lang siya sa Senado. Hindi siya makukulong sa US. Bakit paano mo makukulong sa US yan? Eh, contempt, under ng contempt nyo. Eh, mas makapangyarihan po yung Senado. Ay, hindi niyo pwedeng kunin sa Senado yan. Nag-iimbestiga pa kami hanggat hindi sumasagot yan si Kibuloy. Hanggat hindi sumasagot si Kibuloy, nakakontempt yan. Kung ako kay Kibuloy lang, kung ako, doon na lang ako sa Senado, dito na lang ako magpapakulong. Mamimili ka eh, kukulong siya sa lahat eh. Parang ang pinaka-importante kay Rayson Tiberos yung hearing ng committee niya eh. Tapos ang nakakatawa noon ito, wanted sa FBI, ang daming kaso, mga sexual na pang-abuso, yung mga taga-ibang bansa niyan, anong-ano na yan kasi lalo na sa Amerika, nako, usong-uso yan ngayon yung natuklasan yung mga Epstein Island na yan. Usong-uso sa kanila yan, gustong-gusto nila yung mga ganyang kaso. Ang dami mong kaso, gun running, mga human trafficking, mga bata, mga inaalipin, mga bata, sinesexual harass, lahat-lahat, no? Iniisa-isa yung kaso, ang dami-dami. Tapos napakulong lang ni Rayson Tiberos. Oh, ang galing naman ng Senado nyo, napakulong, tagal na nagtatago yan. Anong kaso? Contempt. Nasa Senado. Kaya lang siyempre mahirap daw, son of God yan. Hindi po natin hindi po natin anong tawag doon, pwedeng utusan na magpa-contempt ka na lang. Sa Senado ka lang makukulong. Tapos huwag kang kumibo. Iharap na po natin iharap na po natin si Pastor Kibuloy. Huwag kang kikibo kasi kung hindi ka magsasalta, contempt ka pa rin. Sige, dito lang ako sa Senado habang buhay. Hanggang magpalit na yung Senado. Okay, punta po tayo sa tapusin po natin to.
Dito po kay sa sinabi po ni kaya atin po kami sa mga taga Cebu. Ito po yung tatak ko ng t-shirt sa Davao. Ito, dalawa to eh. May souvenir. Pucha, hindi pa ako nakakalis sa Davao, na-arbor na ni na-arbor na isa. Ito po ang sinabi, ito pala yung buong sinabi ni Ping Lacson, no, tungkol po dyan sa pamimigay ng ayuda. Contempt po. Hindi po pwede na makialam sila sa Senado. Yun kasi yun eh. Pag pinakulong po yan ng Senado, wala pong US. Ang mangunguna muna yung Pilipinas. Nakakulong po yan sa amin eh. Bakit nyo po kukunin? Ano nakakatawa ba dong? Di wag kang matawa. Ganun po talaga. Alam nyo po. Hindi ko po kasalanan kung ayaw nyo pong tumawa, no? Wala pong problema ron. Malaya po kayo, wag nyo na po akong usigin. Ganun po talaga ang komedya po, no? Ang komedya po, talagang mahirap pong trabaho yan. Yung kaya nga ako hindi naging komedyante. Pag ganito lang po yun, no? Pagka hindi po kayo natawa sa isang joke po, kinakailangan ko pa po bang i-explain yun? Joke po yun. Pag yung joke po, hindi po kayo natawa, huwag nyo na po ipapaliwanag sa nagbigay ng joke. Di po ba? Kanya-kanya yan eh. Ang natatawa kayo yung mga visual. Siguro pag binabatukan si Tekla. Ito po kasi, intellectual joke po kasi to. Pasensya na po intellectual joke po. Ako kasi natatawa ako sa pangyayari, di ba? Nakakatawa po sa akin yun. Pasensya na po kayo kung hindi po kayo natatawa. Lahat kayo. No? Alam ko naman yung gustong tawanan nyo, yung yung mga joke na wala kang magawa sa buhay, magkulong ka sa kwarto, pag-aralan mo yung mga presidente, magsaysay ka. Di ba? May mga ganun pong tao eh. Pero ako po kasi tawan-tawa ako sa sitwasyon na ang dami niyang hinaharap na kaso, 'di ba? Ang dami niyang hinaharap na kaso, sexual harassment, lahat talaga panghabang buhay na tapos mahuli lang siya dahil sa contempt. Ang contempt kasi yung ayaw mong umattend. Ayaw mong umattend kaya ka nakakulong. Hindi dahil sa hindi ko na dapat in-explain yung joke. Okay, distribution ng ayuda, di trabaho ng law. Wag po kayo magagalit sa mga nagpipilit magpatawa. Alam namin na hindi masaya lahat. Pasensya na po kayo talagang ganun eh. Sabi po ni Ping Lacson, distribution ng ayuda, di trabaho ng lawmakers. Di ba yan lang yung natin? Pero may kasunod pala yan eh. Hindi lang sa di-obligasyon ng congressman at senador mag-distribute ng tupad, IX at kung ano-ano pa. Illegal yan. Bawal yan. Kasi ang papel ng Kongreso sa budget process, ang budget authorization pag-legislate. Hindi pwede mag-implement unconstitutional and illegal. Ani dating Senador Ping Lacson. Kaya po, alam nyo po, illegal ang pag-distribute ng tupad, IX, at eto akap ng mga congressman at mga senador dahil hindi po nila trabaho yan. No? Kaya po dapat, kaya lang ang problema lang namin, Senator Lacson, ang problema po namin, no, Senator Lacson, alam po namin, kung ngayon alam na namin na illegal, wala pong means yung mga mamamayang Pilipino na magsampa ng reklamo. Una, wala kaming abogado. Wala nga makain eh. Naghihintay nga ng ayuda eh. Di ba? Tapos kami pa magsasampa. Sana kayong mga may alam, may mga pera. Kayo po sana nagsasampa ng reklamo sa kanila. Kahit po walang mangyari. Alam niyo yun, yung
Yung makita lang namin na kung illegal pala yan, dapat, kung kami, gusto rin namin kasuhan yung mga yan dahil illegal pala eh. Ang problema, yun po yung problema namin eh. Yun po yung problema namin. Hindi ka po pwedeng magsampa ng kaso na wala kang abogado. Hindi naman po libre yung kumuha ka ng abogado. Pati po yung PAW, ang PAW po para lang po sa pagtatanggol, hindi po para sa magkakaso ka. O yan po yung problema natin yan. Okay. Anyways, isa na lang po, huli. May mga nag-iikot-ikot po na alam niyo naman yung mga kalye survey talagang alam niyo maganda po makinig diyan sa mga nagkakalye survey kasi hindi mo expected yung mga sinasabi nila eh, no? May nagtanong po sa isang kalye survey. Ano pong mga pangako ang tingin niyo hindi nasusunod sa kasalukuyan? Sabi niya, ayuda. Nung araw, nakatanggap kami na ayuda. Ngayon, parang namimili lang ng bibigyan ng ayuda. Ang tindi ng dating ng ayuda, no? Pinaasa nyo na po yung mga mamamayan natin sa ayuda. Ang problema, ito po ang balik niyan, no? Wala na kayong binabanggit. Sa kanila rin po bubuelta yan, eh. Bubuelta din po sa kanila yan. Wala na kayong binabanggit, no? Kayo pong mga congressman na maganda yung AKAP, maganda yung AIX, maganda yung ano, dahil ayuda, ayuda, ayuda. Bukang bibig nyo, ayuda. Naririnig po ng taong bayan yan. Hindi po kayo nagsasalita na kayo-kayo lang. Alam kong pinaririnig nyo yan. Kaya po yung taong bayan, parang 20 pesos na bigas, inaabangan po nila yan. Ganyan din po mangyayari sa inyo sa 20 pesos na bigas. Pag hindi po nyo napatupad yung pag hindi po sila nabigyan ng ayuda, lalo na po yung mga nabigyan ng ayuda no nakaraang administrasyon ni Duterte, nabigyan ng ayuda, tapos ngayon hindi mabibigyan, hindi naman sila yumaman ngayon. Yan po ang mahirapan kayo kasi ipinapaliwanag ninyo na may budget, ipinapaliwanag ninyo na yan ay bibigay bilang ayuda, tapos hindi sila makakatanggap. Dadagdagan ko pa po, no? Doble po ang budget ng ayuda ngayon. Kaya po lahat dapat nung nakatanggap ng ayuda noon, maghanap po kayo ng paano. Ako hindi ko nakukontra yan. Talo ka sa taong bayan eh. Pag kinontra mong ayuda, ikaw ngayon ang kontrabida. Parang ano yun. Pag kinontra mo ang ayuda, ikaw ngayon ang kontrabida. Puta, parang pwede na ako sa Pero ang problema, maghanap kayo ng magbibigay sa inyo dahil yung mas maliit na budget sa ayuda nung panahon ni Duterte, tumanggap kayo ng 1.6, 2 ayuda. Ngayon po, mas malaki. Pag hindi po kayo 1.6, 16,000. Pag hindi po kayo nakatanggap ng 16,000 ngayon, nagkabulsahan. Hindi lang pwedeng, sila po nag-ano niyan. Sila po nagsasabi niyan, natatanggap kayo na ayuda, ayuda, ayuda. Maghagilap po kayo, kayong mga Pilipino. Lalo na po yung nakatanggap ng ayuda nung nakaraang taon, nakaraang mga panahon. Hindi po kami nangako ng ayuda, sila po. May mga bagong tawag, AIX, 4Ps, AIX, AKAP. Kasama na kayo dun, kahit saan dun. Makakatanggap kayo dapat. Kung wala kayong tinanggap ni 5, alam nyo na. Ngayon po, nangangatwiran sila eh. Sabi, namumblema ako sa mga namumblema sa 20 pesos, pero extra rice sa McDonald's o Jollibee, 35 pesos, hindi namumblema. Utot nyo. Una, hindi naman namin pinangako yan. Hindi naman sa amin nanggaling yung 20 pesos. Sa inyo ba galing yan? Sa mga DDS ba galing na magbe-20 pesos ang bigas? Nung naghanap po yung mga pinangakuan nyo na 20 pesos ng bigas, yan ang isasagot nyo?
Hindi nga kayo namumblema, 35 pesos ang extra rice. Namumblema kayo sa walang 20 pesos na bigas. Utot nyo. Yan po ang ating topic. Pwede na